Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mahigit 100 mga miyembro at taga-suporta ng CPP-NPA sumuko sa PNP Mimaropa. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang lalaki sa Cotabato. Magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte naramdaman sa Visayas at Mindanao. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa 133 na mga miyembro at taga-suporta ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA ang sumuko sa mga unit ng pulisya sa rehiyon ng Mimaropa simula ng January 2024 ayon sa Police Regional Office o PRO4B. Sa kabuang bilang ng mga sumuko, 10 ang nakalista sa Periodic Status Report o PSR, habang ang iba ay kinilalang mga miyembro, taga-suporta at militiamen. Kabilang sa mga pinakahuling sumuko sina Ka Sente, Ka Vensor at Ka Dario, mga dating kasapi ng dismantled na Kilusang Larangan Guerrilla, Mark Anthony Velasco o KLG MAV, na sumuko sa mga tauhan ng 403rd BMC, Regional Mobile Force Battalion sa Mansalay Oriental, Mindoro nito lamang Enero 20, Lunes. Pinuri naman ni Brigadier General Roger Quesada, hepe ng Pro-4B, ang pagtutulungan ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP at iba't ibang mga ahensya sa pagtugon sa lokal na komunista at terorismo. Hinikayat niya ang mga natitirang rebelde na sumuko at tiniyak na ang gobyerno ay naghanda ng mga tulong para sa kanilang reintegrasyon at kabuhayan upang matulungan silang magsimula ng bagong buhay. Ang Mimaropa ay binubuo ng mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Matagumpay na nasabat ng mga otoridad ang higit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang lalaki sa Purok 5, Barangay Osias, Cabacan nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala ng Regional Drug Enforcement Unit at Cabacan Municipal Police Station ang suspect na si Salahuddin Mabang, 38 anyos at residente ng Datupiang Street, Pikit, Cotabato. Nangyari ang buy-bust operation matapos pumayag na makipagtransaksyon ang suspect sa isang pulis na nagpanggap na buyer nito. Nakuha sa suspect ang nasa 150 grams ng shabu na nagkakahalaga ng kabuang 1,023,400 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malalaking bitak sa mga kalsada at nagsiguhong haligi ng kabahayan ang ilan sa mga naiwang pinsala ng magnitude 5.8 na lindol na tumama sa San Francisco, Southern Leyte kahapon. Base sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang pagyanig 7:39 AM at may depth of focus na 14 kilometers. Unang naitala ang magnitude 5.9, ngunit kalaunan ay ibinaba ng PHIVOLCS sa 5.8 ang lakas ng nasabing lindol. Sinundan rin ito ng mayat-mayang aftershocks. Naramdaman di lamang sa probinsya ng Southern Leyte ang lindol, kundi pati na rin sa ilang bahagi ng Leyte, Cebu, Samar hanggang sa ilang probinsya sa Northern Mindanao at Caraga Region. Samantala, patuloy ang mga inspeksyon ng Office of the Civil Defense o OCD Region 8 at ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga pangunahing kalsada at tulay na napinsala ng lindol. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.